sa aking mga pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, maraming salamat sa mensahe ng ating Pangulong BBM. Thank you so much po, sir. Ayan, ating pong Pangulo ay bumabati sa ating programa. Okay, at syempre po, tayo ngayon ay nasa programang Buhay OFW ngayon. Bantay at Kasangga, Siyensya, Teknolohiya. Haba po, kasi marami pong nilalaman ng ating programa. Ito po si Terry Alpa at siyempre sa oras na naman po tayong magkakasama. Of course, bago po ang lahat, ay batiin muna natin ang ating mga kaibigan OFW sa apat na sulok ng mundo. Number 1 po, of course, ang ating Bantay at Kasangga ng OFW International. Pero bago lahat, pakilala natin ang ating founder. So proud to be our partner. Kasi siya po ang founder ng Bantay at Kasangga ng OFW International. Walang iba kundi si Founder Albert Guanzon. Palakpakan natin. Hi ka, Albert! Bati ka muna sa ating mga followers and viewers. Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Lalo-lalo na po sa ating kasamahan diyan ngayon na si Sir Reynold Aguirre, na kung saan ay mapalad po tayo, na kung saan nakasama natin siya. At batiin ko rin po ang ating ang Forces of the Philippines at ang mga OFW na kung saan ay nagkikinig sa atin. Magandang araw po sa inyo lahat. Yes, at syempre po, ako tayo po yung napapakinggan sa apat na sulok ng mundo. At tayo po yung napapakinggan po, tayo po ay mainstream media, kung saan po ay napapakinggan po tayo sa DWBB 1134 kHz ng inyo pong mga radio. Kung wala po kayo internet, ayan, punta lang po kayo sa 1134 kHz ng inyong mga radio sa AM. Yung mga lola at lola po, wala pong internet yan. Kaya nakikinig lang po yan, kahit di nila tayo nakikita, boses lang po natin. Hello po sa inyo mga lolo at lola. And of course, sa ating mga friends, yan po sa kabundukan. Hello po, yung ating mga kaibigan nagbabalik loob. Hi sa inyo, welcome back po. Enjoy your life, nakasama inyong mga pamilya. And of course, tayo po yung napapakinggan sa ating pong DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Siyempre po ang ating boss, hello po sa ating mga boss, magigiting at napaka-supportive po sila. Thank you so much. At sa technical side, ang ating pong mga sundalong babae at lalaki, sila po yung nakasupport sa atin sa technical side. Okay, ayan, Albert, meron tayong kasama dito na isa rin masasabing hero. Diba? Ikaw na ba ang magpapakilala sa kanya? Hayaan natin magpapakilala sa sarili niya, Catherine, dahil po ay kung ako magpakilala, hindi maubos-ubos ko dahil nga ay sa daming accomplishment nito. Nako, ewan ko lang. Okay, siguro okay, welcome po, sorry. Ako na lang muna magbigay ng pangalan niya kasi naman, mamaya ibigay ni Sir na pangalan masyadong mahaba. Okay na tong isasabihin kong pangalan ni Sir. Ang ating pong kasama ngayon sa screen ay si PSSG Reynold Batang Munti Aguirre. Ayan, Batang Munti. Hello Sir, bati muna po kayo sa ating mga followers and viewers na nakamonitor niya. Opo, magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng DWDD Bantay Buhay OFW ngayon. Ay sa ating founder kay Sir Albert, na matagal ko na talagang kilala, na masipag at talagang magaling na kaibigan po talaga, no. Muli kay Ma'am Terry Alpa, magandang gabi po sa inyo lahat. Yes, ayan, sabi nga ni ating partner na si Founder Albert, napakahaba daw pag siya mag-introduce. Kasi nga, masasabi nga natin mahaba talaga kasi sabi nga siya po ay police, 26 years in police service. At final graduate po siya sa pamantasan ng Luzon ng Muntinlupa. BS Criminology, former ROTC. At syempre lahat po ng tungkol po para maging qualified ka as a police, ito na po lahat yung minaster niya. Hindi na po natin isa-isa ng habang po niya. Pero unang tanong natin kay Sir,
Paano ba? Ba't po ba na-involve kayo sa pagiging pulis? Ano ba po ang layunin ninyo talaga? Opo, bata pa po tayo ay pinangarap natin na magserbisyo sa bayan. Nagkataon po na di tayo pinalad na mapunta sa pagpupulis at naniniwala ako na kung saan po dadalhin tayo ng ating Panginoon ay dapat pagbuhitihin natin at ayusin natin kung ano man ang ating tatahakin. So dito po tayo napunta sa pulis, kaya pinag-iigi po natin kung ano po yung ibigay sa atin ng tadhana. Okay. Siguro, partner, magtataka yung mga ibang nanonood sa atin ngayon. Bakit mayroong batang munti sa gitna ng kanyang pangalan? Ano po ba ang ibig sabihin nun yan? Opo, yun lang na kadalasan na itinawag po sa akin nung nagsisimula po tayo na magserbisyo sa bayan. At ngayon po ay ginagamit ko na po yan sa ating paggawa ng advocacy, no? Paggawa ng pagtulong sa kapwa. Naka-uniform naman tayo ng pulis pero mas nakikilala tayo sa pangalan ng Batang Muntin dahil dito tayo lumaki sa Muntinlupa at nagsisilbi sa Muntinlupa. Kaya ay Batang Muntinlupa po talaga. Ayan. Partner, baka may tanong ka. Kasi pag ang ating mga tagapakinig naririnig yung salitang yung pangalan ng Muntinlupa, parang iba yung pumapasok sa isip, di ba? Siguro, Yes. sige, go ahead. Pero sa labas lang Kateri, hindi sa kasi nga ang pagkakilala ko kay Sir ay diyan talaga siya sa Muntinlupa, lumaki diyan sa pinanganak at nagkakasama kami noon pa man yung nag-aaral pa siya, kasama na kami noong panahon na yun. Ayun. So, sa mga nanonood sa atin ngayon, ano ba yung masasabing maipagmamalaki ng Muntinlupa? Bukod dun sa, sabi nga, kaya pag narinig yung Muntinlupa, dahil sabi nga ni partner, nasa loob. Nasa loob ko yung mga mababait. Pero ano pa po ba yung pwede yung ipagmalaki dyan sa Muntinlupa para maingganyo naman yung ating mga kababayan na bumisita dyan? Opo, nakilala nga po yung Muntinlupa bilang isa sa sikat na bilangguan sa Pilipinas. Pero bukod sa bilangguan ay naging ano na rin po naging sentro na rin po ng turismo yan, no? Naging ano rin po, pasyalan na rin po diyan, hindi na po talaga bilangguan. Marami pong magagandang lugar sa Muntinlupa po na nakikilala po ngayon, no? Meron po tayong andiyan po yung Jamboree Lake natin. Andyan po yung mga Japanese cemetery natin, nasa loob ng Bilibid po yan. Hindi pa, maraming hindi po nakakaalam yan. Ngayon po ay isa-isa na po yan na pinakikilala, pati po Laguna de Lake po, Laguna de Bay, no? Isa na rin po yan sa magandang tanawin sa Muntinlupa po yan at sikat na rin po yan na tanawin sa Muntinlupa. So maraming magagandang lugar po sa Muntinlupa ngayon nakikilala. Ngayon po ay nag-uusbungan na yung ating mga building ngayon, no? Nagiging sentro na rin ng ekonomiya ang Muntinlupa po dahil isang dahilan diyan yung tahimik ang lugar po, no? Maayos na pamayanan. So, yan po yung mga basihan natin para maging mapabilang sa mga magagandang syudad po ngayon. Yes. In 26 years of service, ano ba yung pinaka-challenging na na-encounter mo bilang isang pulis? Opo, marami pong challenging, no? Matagal po tayo sa operatiba. Talagang lumalaban po tayo sa mga sindikato. Hindi lang po mga simpleng sindikato, hindi lang isang tao. So malaki sindikato po, no, na encounter talaga natin yung pananakot talaga, no, yung talagang halos mapaatras na tayo, no, dahil pag umiral yung takot ay talagang walang mangyayari. Walang tumutulong sa community. So talagang andun yung challenge na lakas ng loob, talagang may pananalig sa Diyos na kailangan labanan lahat ng klase ng krimen na ating makakaharap. So yun po yung challenges, yung mga pagsugpo ng mga kriminalidad, mga pasimuno sa mga pigabawal ng mga droga po. So lahat po ay ginampan natin para masawata po lahat yan. Yes. Alam mo, partner Albert, yung napakarami niyang awards. Nakita mo ba? Nabasa mo? Kasi nagmo-monitor ako dyan sa kanya lagi. Nakikita ko yung kanyang mga award.
Yes. Siya po ang dapat tularan talaga. At saka kaya kinahangaan siya ng kinahingaan sa mga kabataan sa Muntinlupa dahil sa kanyang ginawa. At hindi lang po, sa mga kapulisan din na kung saan ay napakaganda po talaga ang kanyang ginawa. Ano kaya yun, ano? Ano kaya yun? Kasi bago ka mabigyan ng award, ibig sabihin meron ka na-accomplish na isang bagay na matindi. Kaya napabilang ka sa isa sa 10 outstanding policemen of the Philippines. Wow, tindi niya na. Alamin nga natin bakit. Ano ba yung nagawa mo, accomplishment mo at napili ka na isa sa 10 outstanding policemen panahon po ng ating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Yes. Opo, mahigpit po yung labanan doon. Nagkataon lang po, nakachamba po tayo, pinalag po tayo na mapabilang doon. Yan po yung pinagsama-samang accomplishment po sa community at sa police operation. Nagpapasalamat po tayo dahil napabilang po tayo sa yung 10 10 outstanding policemen, no? Hindi ko pwedeng isang tabi ang mga kalaban ko kasi magagaling din po. Lahat po yan ay maaring nakalamang lang po ako ng kaunti siguro sa mga kalaban ko po, no? Lahat sila magagaling, lahat kami ay talaga nagtrabaho ng maayos po. Ayun. Meron pa siyang Police Magiting Pilipino Magiting Awardee ng NCRPO. May mga award, may mga labanan po rin kasi mula sa mga iba't ibang private sector, no, private organization na isa pong magandang salihan yan kasi talagang napakahigpit ng selection nila, no? Napakaganda ng talagang pagpili nila sa mga mananalo po diyan. Kaya palagi mo sinasabi, kapasalamat tayo, napipili po tayo ng mga private institution, no? Private organization sa mga ganyang selection nila ng mga pulis na nagsiservisyo po talaga ng tapat. Hindi lang po ako mag-isa naman dyan, no? May mga kasama po ako dyan na nanalo rin. Isabihin ay marami naman po talaga nagkatrabaho ng maayos ng mga pulis po. At kailangan nga lang po ay ilan lang talagang awardan. So, pinalad po tayo doon. Ayun. Ka-Albert, baka may karagdagan ka? Yes, ang karagdagan ko lang po ay, ang komento ko lang po, doon po, nakikita ko kasi kaya Sir Ray, na medyo sa kanyang area of responsibility ay medyo nabawasan na po ang kriminalidad dyan, ano. So, tingin ko sa kanya, nagko-concentrate siya sa kanyang, kumbaga, sa party pa rin sa advocacy niya na talaga namang tumutulong, makakita siya ng mga taong walang makain sa daan, katire. Talagang hihintuan niya, pinupuntahan niya talaga, hinahanap pa yung iba kung saan pa yung mga tao na nangailangan ng tulong. So, Sir Ray, ito ba yung latest mong ginawa? Ito ba yung matanda na 100 years na siya? 100 Ito yung years. pinuntahan mo? Opo, 100 years and 1 month po. Oo, kita mo, Pupuntahan po pinuntahan natin niya at saka binigyan pa niya ng na-interview, kumbaga, hindi lang po doon sa ang ginagawa niya pagtulong. Kumbaga, binibigyan niya ng pansin yung mga tao ng mga ganun. Dahil po ay, alam po natin na, di ba katiri, may batas tayo ngayon pag may, yung 100 years na mayroong 100,000. Meron, opo, may 100,000. Okay. Meron ka nang nailapit na Opo, at ano po, no, talaga naman kahit nung mga nakaraan po mga taon po talaga, yung mga project po tayo, no, akbang mo para sa hapunan para sa magandang bukas kung saan ay talagang gumagawa po si Batang Munti sa Rento Aguirre, no. Katulong din po ng mga kapulisan ng Muntinlupa at iba't ibang mga force multiplier o NGO ng Muntinlupa ay gumagawa tayo ng proyekto sa mga senior citizen. Ano po yung hapunan sa magandang bukas, no? Inahanap natin yung mga senior citizen sa mga bahay-bahay. Nice. Hindi nila kailangang maghanap ng pagkain, hindi na kailangan pumila sa bigay ng pagkain, kundi
tayo ang lumalapit sa kanila dapat dahil unang-una senior citizen sila. Yung iba hindi nakakapila sa mga bigayan ng mga pagkain. So dapat tayo ang lumalapit sa kanila para nararamdaman nila na mahal natin sila, nararamdaman natin, nabibigyan natin sila ng importansya. So isa nga po sa napuntahan kong senior citizen ay yung 100 years and 1 month. Isang malaking karangalan yun na nakasalamuhan natin yung ganong edad. Sabi ko nga po kay Lola ay wala sa kalahati ang edad ko sa edad niya, no? Dapat po yung ganon ay mas binibigyan pa natin ng pansin, no? Ng tulong, ng importansya, ng benepisyo. Kasi sila po yung mga mga nagbigay ng buhay ng tao ngayon. Kaya dumarami po tayo, no? Sila yung mga lola ng mga lola. So sila po yung mga unang lahi, mga unang henerasyon na kaya may magandang tayo ngayon, pamayanan. Saan nila rin po nagsisimula yung mga yan? Yes, sana all. Kasi marami tayong senior na parang walang lalakad, gano'n. Marami pong nagchat-chat ngayon sa akin nang makita nila po yun. Ang dami na pong, may mga 4 na pong 100 years may higit ang nagchat-chat sa akin na pasyalan ko sila. Ayun. So, natutuwa sila na mapansin din siguro yung kanilang mga, although na nakita ng local government and national government po yan, pero siguro natutuwa sila na mapasyalan ng Batang Munti po ang kanilang mga lola. Oo, sana naman yung iba nating mga mamang pulis. Nakikinig po kayo, sana yun naman pong lugar nyo. Ganyan din po ang gawin nyo, yung mga, kasi marami sa ating mga lola na parang wala nang mag-aasikaso, no? Yung sabihin, 100 years old, ko papakinabangan pa ba ni lola yun? Kundi yung mag-aalaga na lang. So, ganun pa man, maraming nag-aalaga na walang alam. Kaya napakalaking bagay yung ginagawa niyo. Opo, makakatulong din po sa kanila yun. Kung talagang hindi pa sila makatanggap, makita ng gobyerno na dapat makatanggap na sila. Kasi dapat 100 years pag birthday nila, regalo sa kanila yun. So, yung iba naman po, nabalitaan ko, nabigyan naman po. So, yung itong nakaraan ko, parang pinaprocess pa raw po. Sana maibigay na po sa kanya. Oo. Naka-encounter ka na ba ng Kasi bagong batas ni Bong Revilla na 80 years old, makakatanggap naman ng 10,000. Meron ka na bang natulungan na nabigyan niya? Opo. Ang alam ko po ay sinasabatas pa lang yun. At kung maisabatas na po yun, ay sana po ay maibigay na yun, mga benepisyo na yun. Dahil pag isinabatas naman yun, at bago ma-aprobahan yun, ay inaayos na yung mga pondo niyan. So, hangad natin na may bigay ng tama at nasa tamang panahon. Kasi alam natin na may katandaan na po sila. Oo. Dapat ma-enjoy naman nila yung benepisyo na bibigay ng gobyerno. Na karapatan nila dapat napunta sa kanila ang dapat na maibigay na benepisyo. Yes. Okay. Ang pagkaalam ko nung marinig kong ini-interview si Senador Bong Revilla, tuwan-tuwa siya kasi na-aprobahan na ito. So, ang na lang, yung sinasabi mo, yung pondo. Opo, implementing na lang po. Kasi implementation na lang siguro. Yung pagbibigay na lang ng pondo po ang kailangan ibigay sa kanila. So, lahat po ay umaasa dyan. Malaking bagay po yan sa ating mga senior citizens. Yes, kaya lang may parang problem doon. Parang may problem doon. Kasi alam bakit? Nung in-interview siya, narinig ko, pag 80 years old ka, kailangan yung month na yun, mai-apply mo agad na 80 years old ka. Pero pag lumampas ka, kahit buwan lang, parang mai-invalid. Parang hindi okay yung part na Opo, kasi may mga senior citizen tayo na 80 to 90 na may ilang kamag-anak na lang nag-aalaga pero nagkatrabaho pa rin. Kaya walang ibang mag-aasikaso noon. Dapat nga po ay merong ahensya ng gobyerno na talagang nakatutok doon, nakapokus na silang magka-process. Kasi, hindi pwedeng asahan yung mga kamag-anak kasi may pamilya rin yung mga kamag-anak na priority nila. So, dapat naglalaan ng ating gobyerno na nakapokus lang po doon talaga sa taong mga ganong edad para pinupuntahan. Katulad po sa pulis, no? Pag nagretiro ngayon ang pulis ay pinupuntahan na ng mga active na pulis sa bahay-bahay nila. Kinakamusta at inaalam na makumpleto yung mga dokumento para on time ang mga pensyon nila. Tama. Kasi
sana huwag nang pahirapan yung mga senior, no? Yung mga lola. Opo, tama po. Lolo. Iba doon, di na makalakad eh. Opo. Oo. Bedridden na nga po yung iba doon. Kaya anak kung sino man yung authorized na inutusan na wag nang pahirapan ng kung ano ng requirements. Kung gusto niyo tulungan yung mga lolo't lola, make it easy kasi alam mo, naobserbahan namin ng mga senior citizen group itong ngayon parang sumobra pa yung higpit. Dati-rati yung mga senior discount nila na booklet tsaka yung mga senior yung sine, dati nakukuha lang sa barangay. Ngayon pinapahirapan nila na pinapupunta pa sa isang lugar. Ganun din ba sa inyo? Ganun din ba sa inyo? Diretso lang po 'yon, no? Ano ang ating dapat po ay sa amin sa mga kapulisan ay talagang kung sinong pulis ang pinakamalapit dun sa lugar ay pupuntahan talaga yung mga retirado para kamustahin at asikasuhin yung mga dokumento nila. Dapat may ganun po tayo sa ibang mga senior naman. Yes. Ka Albert, tanong mo. Yes. May katanong ko lang kay Sir Aguirre, may monitoring ba kayo, sir, kung halimbawa mag-edad na ng 80 yung isang senior citizen, ay mayroon ba kayong datos na pwede nyong i-inform kaagad yung monitor para kaya nga yung sabi nga ni Katire, may problema doon na pagdating sa ganung buwan, yung araw na yon ay ma-report kaagad. Yes. Opo, sa lahat ng lungsod po, sa lahat ng lugar ay may tinatawag tayong senior citizen office po, no? At sila po ay may opisina roon na monitor nila lahat ng mga senior citizen. So lahat rin po ng senior citizen ay doon pupunta para mag-apply ng kanilang mga dokumento at mga papeles. So sila po ang nag-update, sila po ang namahala sa lahat ng mga senior citizen. Sa bawat lugar, meron pong senior citizen office po. Ayun. So sana naman yung mga official ng senior citizen office ay maging competent po kayo sa mga service. Opo, meron na nga po ngayong mga meron na nga ngayong senior citizen association bawat lugar. Bawat lugar meron na po ngayon. So mas lumiliit yung lugar, mas may samahan, mas madaling mamomonitor ng ating senior citizen office ng local government. Okay. Okay, so punta naman tayo doon sa mga humanitarian mission ninyo. Yung bang pangangailangan po ng ating mga kababayan bilang senior citizen, halimbawa po may sakit, ito po ba ay nabibigyan nyo ng suporta? At kung meron man po, anong mga sakit po yung mga nabigyan nyo na po ng support? Sabi sa kapulisan po ay patuloy naman po yung pagbibigay ng suporta po, pag-ibigay pansin, atensyon natin sa mga may sakit, sa mga PWD. Bukod po doon, lumalaki yung tulong natin kasi mismo si Batang Monti po, ako po, ay personal na pumupunta sa mga may sakit, pumupunta sa mga PWD. Nagkataon po ay marami nagtitiwala sa ating mga force multiplier, mga NGO, civic organization, at nagbubuo rin po tayo ng mga grupo. Katulad po yan, meron tayong Wheels for a Cause, kung saan ay 3 hanggang 4 na beses kada buwan ay nagbibigay tayo ng wheelchair. May samahan po kami inaalam natin yung tinatawag nating poorest of the poor, yung pinakamahihirap talaga na walang pambili ng wheelchair. Meron din po akong dala palagi ng mga saklay. Kung biglang may mag-request na saklay na matagal na silang naghahanap pero wala silang makuha ng wheelchair, ng saklay, may makukuha agad sa sasakyan ko. Nasa sasakyan mo? Oo, po. May walker ako ngayon doon. Meron ako nebulizer po doon. Pang-emergency yan, Opo. May food pack po tayo doon. Kung saan tayo makapataan. At nakita natin na nangailangan, bibigay po talaga tayo. Saan ka ba tumataan? Kapag marinig ng mga listeners natin, mag-abang sa'yo. Yun nga lang po ay talaga po sinasabi. Ngayon po kasi ay nakakatanggap ako ng mga message mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yun nga lang po ang mabigat ay hindi na po natin kayang suportahan yung ganong kalaki. Sa Muntinlupa po ay yung 3-4 na beses na wheelchair at mga supply at food packs ay hindi namin kaya sa dami ng humihingi na may sakit at PWD. Karamihan po ay cerebral palsy. Yes. At ang wheelchair na kailangan ng cerebral palsy ay
customized wheelchair. Ayun po isa Mm-mm. sa pinakamahal na wheelchair. Mm. So, naibibigay po namin yon. Nga lang po ay talagang hindi ganun karami ang kaya naming bigyan po, no? Kaya minsan ang 3 at 4 na wheelchair kada buwan ay mabigat na po talaga yon. Oo Pero ginagawa po naman. namin yon. Nakakayanan namin kasi ang dami na po nagtitiwala sa Wheels for a Cause ngayon, yung team namin na Wheels for a Cause. So, Marami po sumusuporta ngayon na grupo. Kaya sana, marami po bibigyan tulong. yes, Kateri, Opo, sana sir. po ay dumami pa yung ano, no, na sumusuporta, mag-sponsor sa kanila, no, dahil nga ay Yun nga ang nakikita naman. tatanong ko Oo, eh. Meron ba kayong nakikita naman. sponsor? Opo, marami pong nag-sponsor ngayon, Yun. mapa-local government, barangay official, private, citizen, private institution, no? Actually, may plano kaming magbukas ng expand ng aming Wheels for a Cause sa Cebu. May nag-offer na sa amin na grupo doon na makakatuwang namin para magbukas ng Wheels for a Cause kasi ang daming nga humihingi ng tulong. So, patuloy kaming magbibigay ng tulong dahil patuloy po dumarami yung nagsusuporta po sa atin. Dahil naniniwala sila sa ating proyekto pagtulong sa kapwa. Ayun, alam mo, ibig sabihin yan, hindi lang Muntinlupa, ano? Ay, opo, nung mga nakaraan po, galing po kami galing. sa Las Piñas, Cavite, Laguna. Nice. Opo, nakapalayo na po kami. Medyo malayo na nga lang po yung mga Visayas at Mindanao. Pero hindi natin masabi. Darating ang panahon na magkakaroon po tayo ng mas malawak na tulong o magbibigay ng malaking sponsor. Abot po tayo doon. Magbibigay tayo ng tulong sa Visayas at Mindanao. Yes, kita mo, alam mo, natatanda mo ka, Albert, nung una natin siya maging guest dito. Di ba, ano lang siya, yung parang hindi pa ganun kalawak. Pero ngayon, nakikita ko na siya, karami niya ng followers. Congratulations sa'yo, Yun nga po ginagawa ko palagi. Magbasa ng mga message at tingnan ano ang makakayang ibigay at tulong. Ngayon po ay kumakalap tayo ng tulong sa Barangay Alabang. 950 plus families na po ang nasunugan po sa Alabang. So kumakalap din po tayo ng tulong para makatulong tayo sa local government at sa ibang ahensya sa Barangay Alabang para makapagbigay tulong sa mga naapektuhan ng sunog sa Barangay Alabang. Oo, kita mo. Nagkaroon ka ulit ng award nung last time, ano? Kung kailan lang. Ay, opo. 4 days opo, ago? Meron po. Outstanding Filipino ka? Opo, hindi po. Nominee po ako at kada selection pinapalad na napapasama tayo sa selection at medyo mapapapanlabanan yon. Talagang kalaban natin ay buong Pilipinas palaban natin doon. Foundation, Opo. ano? Lahat po ay pikapasados natin. Kung papalarin tayo na manalo doon ay talagang marami tayong mabibigyan ng tulong kasi tama. Yung sa maraming award na natatanggap natin, yung mga ibang naibibigay na biyaya po doon ay ibinabalik natin sa taong bayan din. Ayun. So, meron pa rin kayong isang way na paraan kung wala kayong sponsor. Ito yung parang nagagawa kayo ng mga event like concert or mga pabingo o pabolo mo. Ano man, meron kayong mga ganon? Opo, sinabi ko po sa marami nating mga force multiplier, mga NGO na pinamumunuan ko po, no, na ako pong advisor. Hindi kailangan ng pera para mag-project, para gumawa ng proyekto sa community. Pwede tayong mag-tree planting. Ang isa sa magandang katangian ng tao ay pagiging makakalikasan. No, dapat ay nag-tree planting tayo, nag-clean up drive tayo. Correct. Yung makakuha tayo ng ilang sakong basura, nakalinis na tayo sa kalikasan, nakatulong pa tayo sa sunod na henerasyon. At iba po ay mag-lecture ako tungkol sa mga karapatan ng mga bata, kababaihan, at marami pang mga dapat malaman nilang maging ligtas sila. No? Iba kasi ang may alam. So, yun po yung mga hindi kailangan gastusan. Talagang mag-i-effort lang po talaga si Batang Munti. At alam niyo po, pag gusto natin ang trabaho, kahit gano'ng kahirap, magaan at masaya. Pag gusto natin. Yes. Kaya ang trabaho, kahit mahirap, kahit magaan, pag hindi natin gusto, mahirap talaga yun. Oo. Yan po ang sekreto ni Sherry kung bakit hindi siya tumatanda, bumabata lagi dahil nga sa kanyang gawain sa pagtulong. Akala po nila nahihirapan tayo, hindi nila alam.
pinaglalaroan natin yung pagtulong sa kapwa, nagiging gagawin ugali, nagiging habit natin ang paggawa ng maganda. Hindi man po kasi talaga kailangang malaki ang maibigay natin na tulong sa tao. Minsan po ay patiin lang natin sila, kamustahin sila, gaya na ginawa natin sa 100 years old. Nakatulong na po tayo nun. Nakagawa tayo ng maganda. So, maraming paraan para makagawa tayo ng maganda sa kapwa. Ka-Albert, tanungin natin siya, yung ba involved ang buong kapulisan dyan sa inyong lugar? Sino Opo, ba sa ang mga lahat maraming ba? proyekto na maraming proyekto na bilang pulis po ay kasama talagang palaging nasa likod ko po, kasama ko po ang Muntinlupa Police, sa pamumuno po ng ating hepe, si Police Colonel Sige, banggitin mo na Garciliano. nila. Yes. Opo, no? At ang aking hepe sa Community Affairs, si Police Captain Amir Mangunday, no? Kasama sila po ang nagsasabi na ano po ang magandang gawin natin sa community. Kaya nga sabi ni Sir Albert kanina, lalong gumaganda yung peace and order, no? Kasi sila po yung mga boss natin na nag-iisip paano paigtingin ang peace and order, pagandahin ang peace and order sa Muntinlupa po. Siyempre, hindi ko na matatanggi na may tatago ng mga maliliit na mga krimen. Wala naman talagang magiging perfecto na tahimik na lugar. Pero lahat po ay ginagawa natin para ma-prevent natin. Yung gagawa ng krimen, ma-prevent na agad yan. So, prevention is better than cure. So, bago tayo manghuli, bago may iba biktima, nakakalat na yung pulis dyan, hinaalam natin sino gagawa ng kalokohan, tinatrabaho na agad ng mga kapulisan yan. Kasama po yung force multiplier, nagbabantay para ngayong Holy Week po ay magbakasyon man yung mga tao, panatag yung kanilang kalooban na walang papasok manloloob sa mga bahay nila. Panang ikot ng mga pulis at mga force multiplier. Yes. Okay, Albert. Ang ganda. Yes, ang ganda. Yes, ang ganda talaga ng programa nila dyan na Kateri, katulad po ng dati. Ay siya nga pala, no, bago natin ipapatuloy, no, para sa kaalaman ng lahat, si Sherry Aguirre po ay ano po siya, OFW family din po siya kasi yung kapatid niya OFW din po. Yes. Nasa Saudi Arabia natin, no? Tatay natin, matagal sa Saudi. Kapatid ko. Yes, sa tatay niya. OFW po. Yes, ganun ang katas ng OFW. Yes. Palakpakan natin ang grupo ni Sir Ray. Kasama na po mga boss dyan. Saludo po kami sa inyo mga sir. Yes, saludo po kami dyan. Okay. Baka meron pa kami hindi na itanong sa'yo at gusto mong idagdag. Sir Ray, go ahead. Ayun po, kikiusap po ako sa community, no, sa taong bayan na tulungan niyo po yung mga kapulisan na paigtingin natin, pagandahin natin ang peace and order. Alam namin na hindi namin kaya ito pag walang tulong ng community. So umasa kayo na pagbubutihin ng kapulisan ang pagsiservisyo namin sa pamumuno ng aming mga matataas na hepe. Meron din po tayong tinatawag na internal cleansing. Kung may napapansin po kayo ng mga kasaway na pulis ay ginagawa ng lahat ng mga boss natin, mga sir natin, ang internal cleansing, yung paglilinis ng hanay ng kapulisan. So talagang sa isang basket ng kamatis talagang meron minsan na isang bulok talaga dyan. At talagang inaagapan ng pulisyan at inililinis po natin yan. So magtiwala lang po kayo. Si Batang Munti po ay palaging nasa tabi-tabi lang, handang tumulong. Sa abot ng makakaya ko po palagi. Yes. Pag sinabi bang Batang Munti, ikaw talaga yun, Reynold? Opo, Batang Munti at your service. Opo, ako tayo may vlog po. Pwede niyo masundan ang ating mapanood, ang ating mga ginagawa araw-araw sa Batang Munti at your service Facebook page, Batang Munti at your service TikTok, at Batang Munti at your service YouTube channel. Makikita niyo po, pwede kayo mag-message din po. Kung may kailangan kayo, malay niyo po ay mabasa po at matugunan ko. No? Follow niyo lang po. Malaking tulong na po yun kasi pinopromote talaga natin yung YouTube channel dahil kung ano yung makukuha nating suporta, benepisyo, tulong doon, blessing doon ay ibabalik natin sa mga may sakit at may kapansanan. So, ang tawag po ni Batang Munti po dyan ay share your blessing.
Yes, ayan. Thank you so much. Pero bago ka pansamantala magpaalam, hingan ka muna namin ng mensahe para sa ating mga modernong bayani, ang OFW, and of course, ang ating mga tunay na bayani, ang ating po mga sundalo at kapulisan. Ang iyo pong mensahe. Opo, sa mga OFW po, kayo po ang bayani natin ngayon sa labas ng ating bansa. Kaya patuloy na umaasenso ang ating ekonomiya sa Pilipinas, no? Mag-iingat po kayo palagi dyan at asahan nyo na ginagawa ng kapulisan ang lahat ng mga gawa namin dito para maging panatag at maging ligtas ang inyong mga kamag-anak po dito sa Pilipinas. So, sa mga ating kapulisan, sa mga sundalo po at ibang nagbabantay po ng peace and order sa ay pagpatuloy lang po natin dahil sabi ko nga po ay kung hindi tayo ang kikilos, sino? Kung hindi ngayon ay kailan. Ayun. So, yun po ang aking mensahe. Yes, palakpakan natin muli si Sir Ray. Ayan, Aguirre na Muntinlupa. Opo. Yes. Okay. Okay, siguro meron pa naman tayong oras. Pero si Sir Ray, kung ikaw ay hindi na okay na, pwede na ka na mag-log out kung wala ka na kasi magbabalita na lang kami. Opo. Thank you very much po. Maraming salamat po. So, pag meron ka mga Thank you, Sir Ray. Ma'am Terry Alba, maraming salamat po sa inyo. Yes. Sir Okay, Juanson, thank you, Albert, sir. thank you Saludo very much kami po sa sa Yes, pag-invite sa yes, akin. welcome. Yeah. Thank you po, thank you You're po. always welcome. Okay. Thank you Ayan. po, thank you Okay, po. magbibigay muna tayo ng balita tungkol sa ating KWF. Ito po yung Commission ng Wikang Pilipino, no? Ayan, baka gusto pakinggan din, sir. Ka-Albert, okay na naman to kasi pinadalan tayo ulit ng press release ng Commission ng Wikang Pilipino. Ito po yung official Office of the President. Galing po ito. Ito po yung sinasabing magkakaroon ng lagdaan, ng kasunduan ng KWF at saka yung PNU, LSC, UP Ling at DLSU Pilipino. Ito idarao sa pandaigdigang komperensya ng nanganganib na wika. Kasi sinabing nanganganib last time, nakatandaan mo ka, Albert, no? Nagsusulong ng batas yung isang congressman na alisin ng wikang Pilipino sa translation ng mga Korean drama o anumang mga pelikula na napapanood natin. Tama ba yun? Nandiyan si Sir Ray, napapakinggan niya pa rin tayo. Tama ba yun? Naaalisin yung wikang Pilipino sa translation? Bakit ano naman problema dun, di ba? Dahil wikang Pilipino tayo, di ba? Ito nga ang maganda niya ka, Albert, kasi magsasign na sila ng kasunduan. May mga support na po ang Commission ng Wikang Pilipino sa Language Study Center ng Philippine Normal University, Department of Linguistics ng Universidad ng Pilipinas, ito po UP, Departamento ng Pilipino ng De La Salle University, at para sa gagawing ikalawang pangdaigdigang komprensya na nanganganib na po ang wika natin sa International Conference on Language Endangerment, ay ito gaganap po nung March 15 sa opisina po mismo ng KWF. Nag-sign na po sila. Dinalawon to na maraming official po ng KWF yung ating mga kaibigang commissioner. Hello po sa inyo. Ayan, sana po pag natuluyan, talagang tuloy-tuloy na po na ang ating wikang Pilipino isulong, balik sa school, ibalik sa mga kung saan-saang mga organisasyon na wikang Pilipino ang ating laging pag-uusap. Kundi man mahirap kasi maraming malalim na Tagalog, di natin mag-gets. Taglis, wag nating aalisin, di ba, Albert? Yes, ano say mo? Yes. Kasi lalo na yung ating katutubo, talagang Pilipino yung mga yan. Katutubong mama yan. Kaya wag pong ayan. Kaya congratulations po sa ating mga commissioner ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Dahil talaga pong ang sisipag nyo po, tuloy-tuloy lang po yung mga target ng mga kung ano-ano para maisangkot yung mga iba sa mga gawain ng ating wika. Ayan. At kasama na po kami mga taga-media na nakasuporta po sa inyo na talaga pong wag bibitiw sa ating wikang Pilipino. Ayan, palakpakan natin ang mga commissioner ng wikang Pilipino. Commission ng wikang Pilipino. Okay, ayan, may oras na ba tayo? Para na tayong talakayan. So, meron na lang tayong ilang minuto. So, sa ilang minuto, sige nga natin ng habang nandiyan si Sir Ray. Sir Ray, ano sa'yo mo sa ating wikang Pilipino? Ayan, pakinggan natin si Sir Ray. Sigurado may kami siya. May ako mother po.
pag natin mga datang ay yan ang nakarating natin sa magulang natin. Sige, yan ang wika natin. So, ipinaubay natin yan sa mga namumuno, pero sana ay mamangipag yun kung ano talaga nararapat po, no? Wala man akong posisyon na dapat magsasabi niyan, pero kung ako tatanungin po talaga ay dapat naman ang namumuno yung mag-decision niyan. Ano po ba talaga tama na makakabuti siya ng kararami ng Pilipino? Yes, abangan natin yan na partner at sa ating mga kababayan na ka-monitor. Abangan natin kasi idaraos yan sa darating na Oktubre 9 and 11. May date na eh. Doon mismo sa main building auditorium dyan sa dyan sa ating pong opisina, no, sa Commission na Wikang Pilipino. Abangan po. Sa PNU main building auditorium po yan. Yan ang panawagan at papel ng pananaliksik at pagtanggap sa mga kalahok. Okay, pansamantala na po tayo magpapaalam ka, Albert, ang iyong mensahe. Okay, maraming salamat po sa ating taga-subaybay dito sa DWD na kung saan ay papasalamat po tayo dahil nga ay kahit paano nakapagbigay po tayo ng mga information, dissemination sa ating mga kababayan, lalo-lalo na po sa ating mga OFW at para na rin sa ating kasundaluhan, kapulisan na kung saan ay ang ating programa ay hindi lang po sa pang-OFW lamang, na kung saan nakikita po natin katulad ngayon kay Sherry, marami po tayong nakukuha ang aral kay Sherry na kung saan ay isa po siya sa tularan dahil po sa kanyang magandang layunin. Saka sana po tuloy-tuloy lang po kayo sa ating sa aming panunood sa aming programa ay para po sa inyong lahat ito ang aming ginagawa. Yun lang po at magandang araw po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, Sir Ray. See you, dadalawin ka namin dyan ni Ka Albert one time. Thank you po. And of course, thank you so much sa lahat po na nag-monitor, followers and viewers. Ito po yung lingkod, Terry Alpha, para sa programang Buhay. OFW ngayon, bantay at kasangga ng OFW. Maraming salamat po.